Napansin mo ba kung paano nagbabago ang katawan paglampas 40? Nagigising tayong mas pagod, parang tamad ang bituka, at kahit yung almusal na dati nagbibigay ng enerhiya, parang wala ng epekto. Parang may nagbago sa loob ng katawan, pero walang nagsabi sa'yo kung kailan o paano ito mangyayari. At alam mo kung ano ang napapansin ko? Karamihan sa mga tao tinatanggap ito na parang normal lang, na parang ito ang kabayaran ng pagtanda. Narinig mo na ba yan? Sikat yan. Dahil sa edad, wala na tayong magagawa, ganyan talaga. Paano kung sabihin ko sa'yo na may isang ugali na napakasimple at abot kaya, pero madalas binabaliwala ng marami dahil sa pagiging simple nito? Hindi ako tumutukoy sa mamahaling gamot. Hindi rin ako tumutukoy sa komplikadong mga dayeta o gym. Ang tinutukoy ko ay isang bagay na malamang ay meron ka na sa bahay mo ngayon. Pero bago ko sabihin sa'yo kung ano yon, kailangan mo munang maintindihan kung ano talaga ang nangyayari sa katawan mo. Dahil yung nararamdaman mo tuwing umaga, yung pagod, yung kawalan ng enerhiya, hindi lang basta masamang pakiramdam yan. Yan ang katawan mong humihingi ng tulong. Kapag hindi natin pinansin ang mga senyas at inakalang normal lang, lalala ang sitwasyon nang hindi namamalaya ng marami hanggang huli na ang lahat. Pakinggan mo ang totoong nangyayari. Kung palagi kang pagod paggising, hindi lang basta pagod yon. Ibig sabihin, kulang ang oxygen na natatanggap ng utak mo kaya nagsisimula ng pumalya ang memorya mo. Nakakalimutan mo ang pangalan at saan mo nilagay ang mga bagay kaya iniisip mong malilimutin ka. Pero hindi lang ito simpleng kalimot. Yan ay ang katawan na dehydrated, na pilit gumagana kahit kulang sa mga kinakailangang resources. Mas sumasakit ang mga kaso-kasuan mo. Yung sakit sa tuhod, yung sakit sa likod na akala mo ay dahil sa edad. Totoo, pero lumalala ito kapag kulang sa likido ang kartilago para maabsorb ang impact. Doon ka na nagsimulang maglakad ng mabagal, iwasang umakyat ng hagdan, at humingi ng tulong sa pagkuha ng mga bagay. Hindi dahil matanda ka na, kundi dahil ang katawan mo ay gumagana na sa emergency mode. Ang balat ay nagiging tuyo, maputla, at mas kulubot kaysa sa normal sa edad mo. Pagtingin mo sa salamin, halos di mo na makilala ang sarili mo. Parang tumanda ka ng 10 taon, bigla-bigla, lalong bumabagal ang bituka mo. Ilang araw kang hindi maayos na nakakapunta sa banyo at pakiramdam mo ay bloated at hindi komportable ang tiyan mo. Pag nagawa mo na, kailangan mo pa ring magpuwersa kahit masakit. May isang bagay na bihirang pag-usapan, pero totoong nangyayari. Unti-unti mong nawawala yung sigla, yung kislap sa mga mata mo, yung gana mong mabuhay, gumawa ng mga bagay, lumabas, makipag-usap. Lahat ng bagay nagiging sobrang bigat. At unti-unti, nagiging isa ka na lang sa mga taong pagod, nakaupo sa sofa, hinihintay na lang lumipas ang araw. Masakit yun, di ba? Kasi naaalala mo pa noong puno ka ng enerhiya, noong sumasabay ang katawan mo, noong talagang ramdam mong buhay ka. Bago tayo magpatuloy, kung naranasan mo na ring magising na ganito ang pakiramdam, na parang hindi na sumasabay ang katawan mo gaya ng dati. Isulat mo dito sa mga komento ang salitang muling ipinanganak dahil yan mismo ang pinag-uusapan natin dito ngayon. Tungkol sa muling ipinanganak sa pagbibigay ng panibagong pagkakataon sa katawan na muling gumana. Sige, itype mo ang muling ipinanganak sa ibaba at sabay tayong maglakbay. Kailangan kong sabihin sa'yo ang isang bagay na maaring makagalit sa'yo. Alam mo ba kung bakit bihirang pag-usapan ang solusyon na ipapakita ko sa'yo ngayon? Dahil wala itong kita? Hindi kikita ang industriya ng gamot kung tuturuan ka nilang gawin ang kaya mo namang gawin sa bahay ng halos libre. Kumikita sila kapag bumibili ka ng mamahaling laxative para sa matigas ang tiyan, kapag bumibili ka ng mamahaling supplement para sa enerhiya, at kapag bumibili ka ng mamahaling cream para mapanatiling hydrated ang balat mo. Pero ang totoo, kakaunti lang ang may lakas ng loob aminin na iisa lang ang pinagmumulan ng karamihan sa mga problemang ito. Isang simpleng kakulangan na madalas nating hindi pinapansin. At kapag naayos mo ito, buong katawan mo ay tumutugon. Babalik ang enerhiya, gaganda ang pagtunaw ng pagkain, gaganda ang balat, at mas magiging malinaw ang isipan. Dahil lang ito sa isang pagbabago. Ngayon, ibubunyag ko na sa iyo ito. Makinig kang mabuti, dahil maaaring mukhang sobrang simple nito. At dahil dyan,
Maraming tao ang binabalewala ito. Pero kung gagawin mo ito sa tamang paraan, sa tamang haba ng panahon, mararamdaman mo ang pagkakaiba. Ang ugali na maaaring magbago ng lahat ng ito ay ang pag-inom ng tubig agad pagkagising nang walang laman ang tiyan sa tamang paraan. Alam ko kung ano ang iniisip mo. Tubig, yun lang. Pero umiinom na ako ng tubig at totoo, malamang umiinom ka na rin. Malaki ang pagkakaiba ng pag-inom ng tubig buong araw at pag-inom agad pagkagising sa umaga sa tamang paraan. Dahil kapag nagising ka, ang katawan mo ay buong gabing tahimik na nagtrabaho. Habang natutulog, tinutunaw at nililinis ng katawan ang pagkain at lason. Isa itong hindi nakikitang trabaho pero mahalaga. At kapag nagising ka, uhaw na uhaw ang katawan mo, mas uhaw pa kaysa sa inaakala mo. Sa buong magdamag, nawawalan ka ng halos 1 kilo ng likido. Tama yan, 1 kilo. Sa pamamagitan ng paghinga, pawis, at kahit laway. Paggising mo, ang katawan mo ay emergency mode at mababa ang antas ng likido. Ang unang bagay na kailangan nito, unang-una talaga, ay hindi kape, hindi tinapay, hindi biskwit. Tubig ang kailangan. Ginigising nito ang mga organo, pinapagana ang sirkulasyon, at inihahanda ang panunaw para sa bagong araw. Parang nagre-recharge ka ng bateryang naubos buong gabi. Ibinibigay mo sa katawan ang panggatong na kailangan nito para magsimula ang araw na maayos ang takbo. Alam mo bang libu-libong taon na itong ginagawa ng tao? Sa maraming sinaunang kultura, sagrado ang pag-inom ng tubig ng walang laman ng tiyan na ginagawa ng mga mongheng Tibetan sa libu-libong taon. Sa Ayurvedic na medisina, na umiiral na ng mahigit 5,000 taon ang tubig na iniinom sa umaga ay tinatawag na usyapan, ang tubig ng buhay. Naniniwala sila na ito ang oras kung kailan ang katawan ay pinakareseptibo, pinakahanda na tumanggap at gumamit ng tubig sa pinakamahusay na paraan. Ginagawa na ito ng ating mga lolo't lola kahit hindi nila alam ang siyentipikong pangalan. Pero alam nilang epektibo ito. Pagkagising nila, umiinom sila ng 1 basong tubig, naghihintay ng kaunti, at saka pa lang sila nag-aalmusal. Yan ang karunungan ng kalikasan. Laging nariyan at hinihintay lang nating maalala. Ngunit dahil sa abala ng makabagong buhay, nalimutan na natin ito. Pagkagising natin, nagmamadali na tayong magtimpla ng kape, kumain ng kahit ano, at umalis agad. At ang katawan natin, nananatili lang nauuhaw, naghihintay. Ngayon, hayaan mong ipaliwanag ko sa iyo ng eksakto kung ano ang nangyayari kapag uminom ka ng tubig pagkagising mo. Kapag pumasok ang tubig sa iyong walang laman na tiyan, mas mabilis itong naa-absorb kumpara kung kumain ka muna bago uminom. Sa loob lamang ng ilang minuto, nasa daluyan na ng dugo ang tubig, hinuhydrate ang bawat selula ng katawan. Ganito ang nangyayari. Nagiging hindi malapot ang dugo, mas maganda ang daloy nito sa mga ugat at arterya. At kapag mas maganda ang daloy ng dugo, mas madali ring makarating ang oxygen sa lahat ng bahagi ng katawan. Utak agad ang tumutugon. Ito ay 75% tubig. Kapag ito ay nade-dehydrate, kahit kaunti lang, nararamdaman mo yung pagkamaligamgam ng isip, yung hirap mag-concentrate. Pero kapag uminom ka ng tubig agad sa umaga, talagang nagigising ang utak mo. Ang tubig ay nagpapadaloy ng dugo ng mas maayos sa mga carotid artery na siyang nagdadala ng oxygen diretso sa utak. Parang may ulap na nakaharang sa lahat tapos biglang nawawala at may isa pa. Kapag uminom ka ng tubig ng walang laman ng tiyan, nagbibigay ito ng senyas sa bituka na magsimulang gumalaw. May technical na tawag dyan, gastrocolicong reflex. Kaya naman maraming tao ang napapansin na mas gumaganda ang natural na paggalaw ng kanilang bituka. Pagkalipas ng ilang araw, nagsisimula ng gumana ang bituka sa tamang oras, nang hindi kailangang pilitin at hindi na kailangan ng pampurga. Ibig sabihin, bumabalik ang katawan sa normal na paggana. Nakakatulong din ang tubig sa lymphatic system. Baka di mo alam yon, ipapaliwanag ko. Ang lymphatic system ang nag-aalis ng mga likido sa katawan at pumipigil sa pagpigil ng tubig. Kapag aktibo ito at maayos gumagana, hindi na mamaga ang katawan, magaan ang pakiramdam ng mukha paggising, nawawala ang pamamaga, at walang marka ng medyas sa binti sa dulo ng araw. Alam mo yung pag tinanggal mo medyas mo tapos may malalim na marka? Oh, gumaganda yan.
At tingnan mo, nakakatuwa to. Nakakatulong din ang tubig na palabnawin ang mga asido na nabuo sa tiyan habang natutulog sa gabi. Nakakabawas ito sa pakiramdam ng paghapdi at nakakatulong sa mga may banayad na reflux o acid indigestion. Parang nagkakaroon ng munting paglilinis sa loob ng katawan tuwing umaga. Simple, natural at makapangyarihan. At may isang benepisyo na kinagugulat ng marami kapag nalaman nila. Ang pagbuo ng bato sa bato. Alam mo ba na ang pangunahing sanhi ng bato sa bato ay ang matagalang pagkauhaw o chronic dehydration? Kapag kulang ang tubig sa katawan, nagiging masyadong puro ang ihi. Dahil dito, ang mga mineral na dapat sanay na ilalabas ay nagsisimulang magkristal at bumubuo ng mga bato. Ang pag-inom ng tubig sa umaga ay tumutulong sa mas maayos na paggana ng mga bato buong araw. Simpleng protection ito pero epektibo. Ngayon ituturo ko sa iyo mismo kung paano gawin to sa tamang paraan kasi may tamang paraan talaga. At dyan karamihan ng tao nagkakamali at iniisip nila na hindi gumagana. Kaya mag-focus ka sa bawat detalye. Sa umaga pa lang bago ka pa magsipilyo o uminom ng kape, pupunuin mo ng tubig na nasa room temperature ang isang malaking baso. Mag-focus ka rito dahil mahalaga ito. Walang malamig na tubig dahil nakakagulat ito sa katawan at nakakaistorbo sa pagtunaw ng pagkain. Kapag uminom ka ng malamig na tubig nang walang laman ang tiyan, gagamit pa ng enerhiya ang katawan para painitin ito. Sa umaga, mas mainam bigyan ng enerhiya ang katawan. Hindi gastusin agad ang lakas. At huwag din yung sobrang init na tubig dahil pwedeng mairita ang tiyan mo. Tubig lang na natural, malinis, puro, at nasa normal na temperatura ng paligid. Kung malamig, pwedeng maligamgam o bahagyang mainit ang tubig pero huwag malamig. Magsimula ka sa 300 mililitro halos katumbas ng 1.5 baso at habang lumilipas ang mga araw, unti-unti mong dadagdagan ito hanggang umabot ng 600 mililitro bawat araw na katumbas ng mga 3 basong puno. Pero hindi mo kailangang magmadali. Ang mahalaga ay dahan-dahan lang, hayaan mong masanay ang katawan mo. Ang sikreto ay uminom ng dahan-dahan, maliliit na lagok, at damhin ang pagdaloy ng tubig sa katawan. Hindi ito dapat ibuhos ng sabay. Uminom ng dahan-dahan, may presensya at atensyon. At habang umiinom ka, maaari kang gumawa ng isang bagay na lubos na nagpapalakas ng epekto. Dumampi ng kamay sa leeg, pababa sa dibdib, gamit ang malalambot na paikot na galaw. Nakakatulong ito para i-activate ang lymph nodes at mapabuti ang drainage. Mga simpleng galaw lang ito, banayad, na parang ginigising mo rin ang bahaging ito ng katawan mo. At pagkatapos mong uminom, maghihintay ka ng hindi bababa sa 30 minuto bago kumain ng kahit ano. Mahalaga ang pagitan na yan. Yan ang oras na kailangan ng katawan para muling mahydrate, gisingin ang bituka, at ihanda ang sistemang panunaw. Gamitin mo ang oras na yan para maligo, mag-ayos, at maghanda para sa araw. Pero huwag kang kakain ng kahit ano sa loob ng 30 minutong yan. May isang interesante tungkol sa oras. Ayon sa tradisyonal na medisina ng Tsina, mayroong biological na orasan, ang katawan. At mula alas 5 hanggang alas 7 ng umaga ay oras ng malaking bituka. Ito ang oras na pinakaaktibo at handa magtrabaho. Kaya naman ang pag-inom ng tubig agad pagkagising, sa panahong ito ay talagang epektibo. Nagtatrabaho ka kasabay ng biological clock ng katawan, hindi laban dito. Pero kailangan kong sabihin sa iyo ang mahalagang bagay na ito. Hindi lahat ay dapat magsimula agad-agad sa malaking dami ng tubig. Kung ikaw ay may maliit na pangangatawan, kung ikaw ay matanda na, o kung umiinom ka ng gamot na diuretiko, magsimula ka lang ng dahan-dahan. Kalahating baso ay sapat na. Dagdagan mo lang ito dahan-dahan, depende sa kaya ng katawan mo. Ang sikreto ay ang pagiging consistent, hindi ang sobra-sobra. Mas mabuting gumawa ng kaunti araw-araw kaysa gumawa ng marami tapos susuko rin. Para sa mga umiinom ng gamot na walang laman ng tiyan, gaya ng thyroid medicine, ayos lang iyon. Hindi sinisira ng gamot ang water fasting. Iniinom mo ang gamot gaya ng dati at pinananatili ang 30 minutong pagitan, bago ang unang pagkain. Kalma lang, ngayon, hayaan mong sabihin ko sa iyo tungkol sa kalidad ng tubig na iniinom mo. Maraming tao ang nagtatanong sa akin, kailangan ba talagang mineral na tubig? Pwede ba ang tubig mula sa gripo?
At ang sagot, depende. Ang pinakamahalaga ay hindi kung ang tubig ay mineral o mula sa gripo. Ang pinakamahalaga ay kung ito ay malinis, kung ito ay na-filter. Tubig na may maraming kloro o may mga dumi ay maaaring makasama pa, imbes na makatulong. Kung may filter ka sa bahay, ayos yan. Gamitin mo yon. Kung wala kang mineral na tubig, magandang opsyon yon. Pero hindi kailangan imported o mahal. Simpleng mineral na tubig lang, mula sa kilalang brand, sapat na yon. Ang gusto mong iwasan ay maruming tubig, yung may kakaibang lasa or malakas ang amoy ng chlorine. Marami nang ginagawa ang katawan mo tuwing umaga. Hindi na kailangan pang mag-filter ng dumi. May ilang variation na gusto ng marami at mas pinalalakas pa ang epekto nito. Maligamgam na tubig na may kalahating lemon na piniga. Pero makinig ka dito, hindi ito dapat gawin araw-araw. Dahil ang asido ng lemon ay maaaring, sa paglipas ng panahon, magpasensitibo ng tiyan ng ilang tao. 2 o 3 beses sa isang linggo ay magandang dagdag. Ang lemon ay tumutulong magpaalkalina ng katawan kahit na ito ay maasim. Mukhang salungat pero ganoon talaga ito. At pinasisigla rin nito ang produksyon ng apdo na tumutulong sa pagtunaw ng pagkain. Isa pang interesting na variation, lalo na para sa mga taong madaling pagpawisan o laging nag-ehersisyo, ay ang pagdagdag ng kaunting-kaunting pink na asin mula Himalaya sa tubig. Tumutulong ito sa hydration ng cells dahil ang asin ay may mineral na nagpapadali ng pagpasok ng tubig. Mag-ingat, kaunting-kaunti lang ang ilalagay mo, halos di mo makikita sa baso. Kung sumobra ang lagay, kabaligtaran ng epekto, madedehydrate ka. Ngayon, nais kong ipaalam sa'yo kung ano ang aasahan sa mga darating na linggo dahil mahalagang magkaroon ng tamang inaasahan. Sa unang linggo, ang pinakamapapansin mo ay ang iyong bituka. Maraming tao ang nagsasabi na sa wakas na regular nila ito nang walang kahirap-hirap, nang hindi umiinom ng kahit ano. Yan ang katawan na tumutugon sa natural na stimulus ng tubig. Mapapansin mo rin na mas kaunti ang uhaw mo kapag nagigising ka sa gabi, dahil natututo ang katawan mong mas maging hydrated. Sa ikalawa at ikatlong linggo, mas nagiging interesante na ang mga bagay. Dito nagsisimulang mag-respond ang balat, nagiging hydrated at makinis. Hindi ka na rin madaling masugatan. Pwedeng mabawasan ang maliliit na kulubot at hindi na ganoon kapamaga ang mukha paggising sa umaga. Mapapansin mo rin na mas marami kang enerhiya sa maghapon, lalo na tuwing umaga. Maaaring mabawasan ang matinding pangangailangan mo sa kape. Pwede ka pa ring uminom ng kape kung gusto mo, pero hindi na ito yung tipong desperado ka na talaga. At pagkatapos ng isang buwan, nakasanayan mo na ito. Sanay na ang katawan mo na tubig ang inumin tuwing umaga. Kapag nakalimutan mo, ipapaalala ng katawan mo. Mararamdaman mo talaga ang pagkakaiba. At doon mo mapapansin ang mas malalalim na pagbabago. Sa kabuuan, bumubuti ang pagtunaw ng pagkain at mas nagiging stable ang timbang dahil di mo na napagkakamalang gutom ang uhaw. Ang madalas na pananakit ng ulo ay maaaring mabawasan o tuluyang mawala. Mas kaunti ang pananakit ng mga kasukasuan dahil mas maganda na ang kanilang pagkalubrikado. Ngayon, kailangan kong sabihin sa iyo ang isang katotohanang maaaring mahirap tanggapin, pero kailangang masabi. Bawat araw na lumilipas na hindi mo inaalagaan ang iyong katawan ay isang araw na hindi mo na maibabalik. Hindi ito pananakot, kundi paggising lang. Ilan taon pa ang natitira sa iyo? 10, 20, 30, swertehin kayo. Gusto mo bang gugulin ang mga tao na pagod at parang hinihila mo lang ang katawan mo? O mas gusto mong maramdaman na buhay ka talaga? Gusto kitang hamunin ngayon. Subukan mo ito at sundin ang rutang ito araw-araw sa loob ng 21 araw. Pagkagising, dahan-dahang uminom ng tubig, huminga ng malalim at obserbahan ang katawan. Mapapansin mo ang maliliit na pagbabago. Mas maayos ang paggalaw ng bituka, mas magaan ang tiyan, at mas nakatutok ang isipan. At unti-unti, mapapansin mo pa ang mas malalim na pagbabago. Isang mas malinis at mas gising na katawan. Isang enerhiya mula sa loob na hindi kailangan ng iba, kundi iyong taglay mo na. Tingnan mo, simulan mo na agad bukas. Huwag nang ipagpaliban. I-comment mo dito ang iyong araw isa at bumalik makalipas ang isang linggo para ikwento kung ano ang naramdaman mo. Mahalaga ito para sa akin, pero mahalaga rin ito para sa iyo. Kapag nangako ka ng hayagan,
mas malaki ang tsansa mong tapusin ito hanggang dulo. At kapag bumalik ka para ibalita ang resulta, nai-inspire mo rin ang ibang tao na gawin din iyon. Mag-imbita ng kaibigan, pamilya, o kapitbahay na gawin ito kasama mo. Minsan, ang kailangan ng isang tao ay hindi mamahaling gamot, hindi komplikadong gamutan, kundi isang simpleng kilos lang, ang muling pag-aalaga sa sarili ng may atensyon at pagmamahal. Kailangan niya ng taong magsasabi na may oras pa, tumutugon pa ang katawan, at posible pang makaramdam ng ginhawa. At kung nakatulong sa iyo ang video na ito sa kahit anong paraan, kung naramdaman mong may saysay ito para sa'yo, ibahagi mo ito sa mga mahal mo sa buhay. Ibahagi mo ito sa taong alam mong nangangailangan ng kaunting tulong, ng kaunting tulak para mapabuti ang kalusugan. Dahil ang magandang impormasyon na pwedeng magbago ng buhay, ay kailangang ibinabahagi. Minsan, isang maliit na pagbabago ay kayang baguhin ang buong buhay. Huwag mong kalimutang mag-subscribe dito sa channel, mag-iwan ng like at i-activate ang bell para sa mga notification. Dito, pinag-uusapan natin ang tunay na kalusugan, yung nagmumula sa kalikasan at sa pag-aalaga sa katawan at kaluluwa. Kalusugan ay nagsisimula sa simpleng pagpili. At baka ang kailangan lang talaga ng katawan mo ngayon ay isang baso ng tubig at kaunting atensyon. Alagaan mo ang sarili mo ng may pagmamahal, igalang ang iyong oras, at magtiwala sa kapangyarihan ng kalikasan. Mahigpit na yakap, magkita tayo sa next na video.